Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, FRBL pa rin tayo. Undaxan 7. Ngayon naman, it's Blizzard versus Bat Manunulat. So para sa akin, itong battle na to, exciting din to panoorin. Kasi kung napapanood nyo si Bat Manunulat at si for sure si Blizzard napapanood nyo na to sa flip top. Pero si Bat Manunulat kasi, FRBL, pulo ang liga na binabatelan niya. Hindi ko lang sure kung bumatel na siya sa Motus. Hindi ko sure Pero most of his battle na na-review ko is or napanood ko more on pulo at FRBL. So exciting siya para sa akin kasi style clash to. Si Blizzard, alam naman natin na ang estilo nito is more on comedy, jokes, entertainment. Si Bat Manunulat naman more on technical. So, pero si Blizzard kaya rin niya mag-switch ng approach Kaya rin niyang maging technical, kaya rin niya maging lyrical, 'di ba? So, at some point si Blizzard well-rounded. Depende sa kanya kung ano yung pinaghandaan niya, kung ano yung handa niya sa kalaban niya. Pwedeng naka-focus siya sa entertaining or comedy. Pwedeng naka-focus siya sa technical, depende sa kalaban niya. Tulad ng laban niya kay Killua sa semis ng 1 of 4. Ang ganda nung paghahanda niya doon. Isang technical na Blizzard 'yon. Tapos yung laban naman niya recently kay Marichu, naman more on comedy naman. So si Blizzard kaya niyang mag-adapt sa kung sino yung kalaban niya. So depende kung ano yung ipapakita niya. Since si Bat Manunulat is more on technical, baka maging technical din si Blizzard. Pero kaya rin niyang baliin yun. So depende kung ano yung magiging performance ni Blizzard dito. Kay Bat Manunulat naman, I think mag-stick siya sa mag-stick siya sa estilo niya na more on technical. Feeling ko hindi siya sasabay sa clowning ni Blizzard dito, sa comedy ni Blizzard. Yun yung yun yung sa tingin ko mangyayari. So ayun, panoorin natin, tignan natin kung sino. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito. And ito, game Blizzard versus Bat Manunulat. Pesa natin to. Undaxan 7, FRBL, let's fucking go! Game. Amo na sa'yo mga game. Game. Siya nga pala si Batman! Ang superhero pedophile. Kasi pag naka-off duty sa Gotham, lagi ang active sa mga Bigo Live. Proud na proud maging babaero, tas pag nahuli, nagiging emo type. Siya nga pala si Batman, ang battle MCing palaging may daladalang Jisoo Life. May daladalang Jisoo Life. Oh, sorry. May daladalang Jisoo Life. Pinagjaja ko lang neto si Sanya. Batman daw pero call center agent. Di sa'yo bagay, demonyong konyo. Total, nangaaway ka ng babae, ba't di na lang Mojo Jojo? Umasta kang super. Nang-aaway ng babae, Mojo Jojo. Sa Powerpuff Girls, di ba? Hero, di mo kami maluloko-loko. Bayani ka? Ulul, kamukha mo yung kumanta ng 8-8. Bayani. Pinagjaja ko lang neto si Sanya. Proud na proud pa ang walang hiya.
Ibang klase itong manyakis, puta yung cravings, Encantadia. Tangina. Porque Saan niya? kinuha ka niyang artista, gusto mo nang dakutin yung brilyante niya. Ikaw lang yung member ng Justice League na nalilibugang kay Danaya. Ah. Pati kay Martin. Sanya Lopez pala. Sanya Lopez, okay. Danaya eh. Okay. Tangina. Porque kinuha ka niyang artista, gusto mo nang dakutin yung brilyante niya. Ikaw lang yung member ng Justice League na nalilibugang kay Danaya. Utang ina, pati kay Martin nakikipagkompetensya. My God! Ang lupit man trash talk. Ang hilig daw magdrama ni Martin, kala mo siya, di nagsasad post. Nagpapayo pa about sa pag-ibig. Ano ka, love coach? Tanga, kaya ka lang tinapat kay Martin kasi kapangalan mo si Nadroj. Utang ina mo, Jerome. Utang ina mo, Jerome. Ha? Galit na galit ka kay Nadroj, di ba? Gusto mo kasi ikaw lang yung Jerome sa hip-hop. Utang inan to sa Kim. Biruin mo, superhero ka, tapos in real life, kapangalan mo, baliw. Naranasan din itong maging jobless. Kasi yung requirement sa trabaho, hindi niya maasikaso. Hindi siya makakuha ng NBA clearance kasi yung kapangalan niya may kaso. Tang ina mo, may kaso. Bukang bibig niya sa amin ni Don Rap, madungis, galisin, gusgusin. Yan ang panlalait sa amin ni Pork Chop. Hindi kaya naiinggit ka lang kasi naunahan ka namin sa flip-top? Ano magagawa mo? Mahal kami ni Arik. Hindi namin kailangan ng opinion mo, mapagpanggap. Kahit marumi kami sa iyong paningin, at least malinis niya kaming tinanggap. Lagi Nice. niya kasing binabanggit si Arik para masabing siya'y matinik. Ano kala mo, makapag-flip-top, madadaan sa isang pitik? Panay ang call out at papansin, pero dinidedma ang lintik. Ikaw lang yung paniking, di masikmura ng incheck. Kasagsagan ngayon ang kanyang losing streak. Yan, sunod-sunod siyang nabibigo. Dahil sa iyong kahambugan, malapit ka ng saraduhan ng pinto. Kasi salba mo yung karera mo, mahangin, hindi yan tuluyang mahinto. Bago mo sabihin, ikaw bahala sa akin, tulungan mo muna sarili mo. Ikaw bahala sa akin. 'Di ba nga, 'di ba nga lagi sinasabi yung bahala na si Batman, 'di ba? Yun parang para sa akin yun yung dating noon. Tapos yung panike na hindi masikmura ng incheck. Yun si Arik, tapos yung laganap naman before yun 'di ba? Yung before pandemic na kinain daw or kumakain daw yung mga incheck ng panike kaya nagkaroon ng COVID-19. I don't know kung yun ata yung history noon. Basta I don't know. Hindi ako masyadong nung time na kasi na yon, ang focus ko talaga, ito real talk. Focus ko nung time na yun, 2020, March yun eh. Yeah, I know the COVID-19 na kumakalat na yon, pero tangina sarado yung utak ko noon na magka-PC. So, sorry. Pero nung nagka-COVID, 'di ba nag-lockdown 'yon, tangina bumili talaga ako ng PC noon. PC, computer lang ako sa bahay. 'Yun lang talaga. Kaya hindi ako nung lockdown, wala akong pake sa balita. PC lang ako, SF lang ako, puro SF lang ako maghapon, magdamag. 'Yun, ganun lang. Kaya hindi ko sure kung ano ba pinagbanan ng COVID-19, pero yun nga sa pagkakalam ko about sa panike incheck, tapos may nakapasok kaya kumalat dito sa Pilipinas. So yun, I don't know kung COVID free na tayo, wala naman ng balita, more on flood control na, corruption ng balita ngayon, wala na. So going back, ayun, Blizzard, sabi natin kanina, depende sa nagiging kalaban niya yung paraan ng pagsusulat niya. And tama tayo doon. At some point, tama tayo doon kasi ang ginawa ni Blizzard dito, hindi siya nag-focus sa comedy or entertaining or mga jokes, diba? Hindi siya nag-focus doon. Nag-focus siya sa technical. Yung mga references niya ay sila yung Flip Top, sila Arix, Don Rafael, diba? Kung ano man yung mga ginawa niyang references. So, more on technical, which is yun yung estilo ni Batman manunulat, 'di ba? Ngayon, ang question, sasabay ba magi-stick ba si Batman manunulat sa estilo niya na technical, or ang gagawin niya is magpapatawa rin siya katulad ng ginagawa ni Blizzard? So, sa akin kanina,
feeling ko magi-stick si Batman nunulat sa technical side niya at magiging style clash to. Pero sa pinakita ni Blizzard, sa tingin ko ang highlight ng round 1 niya is more on technical eh. So abangan natin sa 2 and 3, baka magpakita yung totoong Blizzard, kasi feeling ko hindi ito yung pinaka, siguro 40% lang to ni Blizzard yung technical eh. Mas masasabi nating mas malakas yung Blizzard kapag mix yung niya, yung performance niya. So let's see. Okay, round 1 ni Batman, pakinggan natin. Actually, maganda rin naman yung mga reference ni Blizzard dito, lalo na yung bago mo sabihin ikaw bahala sa akin, 'di ba? Ganda 'yon. Tsaka yung ikaw lang yung panikin na hindi masikmura ng in-check, maganda rin na references 'yon. So kahit papaano may mga solidong lines naman si Blizzard na para sa akin tumama kay Batman. So game. Time, unang banat para kay Batman. Let's go! Game. Bago magsimula, wala munang magsasalita. Ako'y mang-iinis lang. Anong pakiramdam makakita ng lalaking naka-orange tapos malinis tingnan? Burado! Nakakaingit ba? Maligo ka kasi. Hindi yung nag-uulit ka ng pantalon. Kapag naliligo ka, imbis lumilinis ka, nadudumihan mo yung sabon. Parang narinig ko na yun Jonas Sinyo. Parang narinig ko na yung ganong linya. I think more on Jonas or Sinyo lang yung sabon na dudumihan, yung ganong schema. Narinig ko na yun eh. Tapos ang angulo lang, bungad na angulo dito ni Batman, yung pagiging madumi, which is na nasabi na ni Blizzard kanina na inaasar na madumi kami ni Don Ruff, ganyan. Mali, yun naman yung about sa flip top, no, na madumi kami tignan pero kami yung malinis tinanggap ni Arik, yung parang ganun. So tignan natin kung paano maitatawid ni Batman yung ganitong angulo, kasi para sa akin na natapala na yun eh, yung ganong angulo yung madumi something. Pero bigyan natin ng chance si Batman kung paano niya itatawid at maging epektibo pa rin yan. Game. Sabi sa akin ng ex mong si Julian Esquivel, ang hirap mong i-date. Nung pinasok ka raw sa CR, bigla kang naghilamos sa bidet. Gagi. Ganito yung mga gusto kong kalaban eh. Pangit na naglalangis. Tipong kasing lagkit ni Da Vinci at Vicente. Kutis finalist. Kaya awa na lang. Sana naman pag may laban ka man, ang iyong katawan ay nilalabahan. Hindi yung basta't makasalang na lang, wala nang alam sa daraan ng mamamayan. Tama ba yan? Tingnan nyo nga yung balat nito. Inang-ina parang pag kinamot-mot, ginaganito, biglaan na pong kakapit sa'yo, pira-pirasong libag sa kuko. Tangina, Christian pangalan tapos mukhang demonyo. Hawig mo rin si Bong Navarro nung siya ay kinombo. Mukha ka rin tendero ng basahan sa Binondo. At Blizzard, hindi tugma yung salitang pako sa Pinocchio. Tangina nito, tinugma yung sobrang harsh sa officer in charge. Yung visa sa EDSA. Unang-una, hindi mo kailangan ng visa kung daraan ka sa EDSA. Okay. Pangalawa, kung tanga ka, mag-enroll ka sa TESDA. Hindi yung tineternuhan mo ng purple cap yung orange mong jacket. Para kang naaaning. Purple yung taas, tapos orange yung baba. Ano ka, sapin-sapin? Nice. Nice. Kung yung mga sinaunang Pilipino nakabarong saya, ito namang si Gaga Pormahang B, saya. Gag. Kaya ang may tapat sa'yo, insulto sa akin. Kung ikukumpara agwat natin, ikaw yung El Patron na maasim, ako yung malamig at maraming chicks na aki. Sounds and plays, Pasig. Rapper na walang rhyme scheme, wala pang proper hygiene. Nakakadiri to.
Kailan ka nga ba titino? Ang tagal-tagal mo nang nandirito. Ano, tanga-tangahan lang nalilito? Hindi na nga nagagawang ayusan ang sarili mo. Hindi mo pa magampanang ayusin ang iyong liriko. Ryan, ay Batman, may laban ka sa finals. Paniguradong manginginig ang iyong boses sa kanya. Akala mo nga Batman versus Mr. Freeze na, Mr. Freeze Frozen lang pala. Ryan, alam mo naman yung gigil ko. Bakit sinalang pa yan? Ang pangit nitong bumanat. Pangihinaan ka lang. Kung nais pahintuin, pandilatan na lang. At kung mag-i-spit ka pa rin, mahiya ka naman. May dalawa pa akong rounds. Kayo na ang bahalang magbilang kung ilang sablay na tugmaan na pakakawala ng gago na to. At ikaw, dyan ka lang. Si Batman ang kalaban mo, ang dumi ng batok mo. Okay, kanya yon. Kanya yon. Sabi ko kanina, titignan natin kung paano itatawid ni Batman yung ganong angulo na hinarangan na ni Blizzard. Kasi nauna na si Blizzard sa ganong angulo eh. Pero, para sa akin, nabasag ni Batman yung harang na ginawa ni Blizzard dun sa angulo na yun, about dun sa mga dumi o something. Kasi ang ganda nung pagkakaharang eh, pagkakagawa ni Blizzard dun sa angulo na yun eh, na yung tawag sa kanila madumi, pero sila yung malinis na tinanggap ni Bossing Arik sa flip top. So, magandang magandang reference, magandang angulo eh, magandang pantapat sa magiging angulo na sasabihin ni Batman about doon. So, kanina, habang pinapakinggan natin si Batman, sabi ko kanina, baka magkaroon ng less impact yung ganong angle kasi nga nauna na si Blizzard doon. But, para sa akin, naitawid ni Batman ng maayos yun, na-deliver niya ng convincing, na-deliver niya ng mas maayos, may impact lahat ng punchline, lahat ng haymaker na binitawan niya. Ang ganda ng pagkakakonstruct niya ng setup papunta sa punchline. So, para sa akin, naitawid ni Batman yung buong round niya, yung buong round 1 niya ng malinis at nabasag niya yung wall na generate or generate ni Blizzard about dun sa angulo na yon. Yun. 9-8 may choke pala si Blizzard sa round 1 eh. No? So, kailangan natin i-count yun. Na 9-7 in favor of Batman nunulat, pero maganda naman yung pinakita ni Blizzard. Hindi naman natin din-disregard yun. But sa tingin ko na-diffuse siya ni Batman, tapos nagkaroon pa ng konting choke si Blizzard dun sa I think early part ng round 1. Then si Batman, gaya ng sinasabi ko sa inyo, more on technicals yung sulat niya. 'Di ba? So nakita natin yung construction ng round 1 niya at pang battle talaga yung approach, pang direct talaga yung mga ginamit niyang punchline only for Blizzard. 'Di ba? So para sa akin isang magandang panimula yon sa battle na to. So round 1 kay Batman yon, 9-7. Round 2. Pangalawang banat, Blizzard, let's go! Okay. Tangina, inasar pa ako sa colorful. Yung mga linya, wala namang laman. Oo, colorful na malinis. Balbunin naman. Tanginang payan. Pag-aral ka nga. Gago ka. Tangina, yung nirain ko daw yung pa ako sa Pinocchio. Ano ka ba? Nung sinabi ko nga yung salitang Pinocchio, yung titi ko humaba. Gago ka. Sorry ah. Gago. Sorry, bastos. Yo. Ini-invite ako nitong bumatil sa pulo. Tinanggihan ko lang kasi masyado akong busy. Sabi niya sa akin, Brad, pag interesado ka, PM mo lang si Luminous Renzi. ayun, awa ng Diyos, nakuha nila sila Nicola, Bakoy, Dopes, pati ETC. Brad, umamin ka nga. Proper ka ba o recruitment agency? Nga, kakahakot mo ng mga MC, sinali ka ni Sherman sa pelikula. Yes. Sa big screen na siya, mapapanood.
At kaya siya humihingi ng laban para libre siyang nakaka-promote. Nagmamakaawa pa sa madla, kulang na lang, bigla lumuhod. Hindi ka si Bat, manunulat, ikaw na si Bat, manunood. Tangin na manood kayo ng movie ko, galit na ako. O ba't pa pinipilit mo sila? Ikaw pa nagagalit dyan, bugok. Pag ayaw nila, hayaan mo lang, hindi mo sila mapapasunod. Ako, pinanood ko yung movie nila. Bilang suporta kay Punggok. Partida, hindi ako bumili ng ticket kasi pinanood ko sa Luklok. Ano mo, napanood kita sa end credits, gumaganto. Putang ina yung eksena, hindi ko inasahan. Napasabi na lang ko ng putang ina mo, Batman, ba't mo namang ginawa yan? Wala akong balak ang murahin kaso hindi ko naiwasan. Sakto yung title ng movie nyo kasi nagkaroon ako ng kasalanan. Tangina, samahan na makasalanan. Title pa lang, wala nang gagawing mabuti. Paano lahat ng cast mukhang burat, si Sanya lang yung maputi. Yung mga artist walang award, tapos yung ratings palugi. At ginawa nyo na lang samahan ng mga Indian. Total sumasayaw kayo sa huli. Putang. O di ba sa Malabon ka lumaki? So naranasan mo na mag-evacuate. Kaya pala pag humihingi kami ng tulong sa'yo, madalas kang malate. Kung may rank lang ang mga superhero, ikaw yung may pinakamababang grade. Superhero daw, pero pag may bagyo sa Facebook, nagmamark as safe. Gago. Mark as safe, gago. Oo, bahain yung lugar nyo. Kaya karamihan ng restaurant sa inyo, puro tilapia yung menu. Pag may bagyo, panay reklamo, yung evacuation ng sikip ng venue. Angal ng angal sa gobyerno, itong mongoloid, imbis mamakyu. Alam mo, sa lahat ng tagapagligtas, ikaw lang yung nire-rescue. Tagapagligtas, ikaw yung ni-rescue, okay. Sasagip sa floodway. Eh, talaga ba? Eh, ba't kay Boss Ray, ang dami mong complaint, tang ina mo, etyoserang pala ka. O, sisiwalat ko lahat, ihanda mo yung sarili mo, mataba. Pagmumukain kitang si Diskaya kasi ilalabas ko lahat ng issue mo sa baha. Mamaya, let's go! Okay. Okay, mas malakas to. Medyo hindi lang naitawid ni Blizzard yung yung kasi hindi ako aware dun sa movie nila. So hindi niya na-elaborate yung angulo na yon. Siguro kung niya yon, kung na-deliver ni Blizzard ng mas maayos at mas convincing, siguro mas magiging malakas yun. Kasi sa paraan na dineliver niya yon, ang makakaintindi lang doon yung mga nakapanood So para sa akin hindi na deliver. Para sa akin lang naman, hindi na deliver ni Blizzard ng mas maayos yung angulo na ginamit niya about dun sa movie. Pero the rest okay naman, no? Bumabawi naman siya sa ibang mga angles para kay Batman. So ayun, yung baha, yung Malabon, magandang magandang angulo yon. Tapos evacuate, 'di ba? Naranasan mo na ma-evacuate, tas ikaw lang yung tagapagligtas na nire-rescue. So magandang yun. At some point, maganda yung second half ni Blizzard. Pero yung first half medyo tagilid kasi hindi niya na-deliver na maayos Pero in general, mas malakas na round 2 to compare sa round 1. Sa round 1, may choke Sa round 2, malinis at mas epektibo yung mga ginamit niya. Hindi nga lang naging convincing yung movie reference. Okay? Batman, pakinggan natin. Anong banat? Batman, let's go! Game! Game! Nung pumunta to rito, ang gamit lang niya bike. Mahina lang daw si Makoy. Pag round niya, hampasin mo ng mic. At tangina nito, parang gago. Humaba daw yung titi niya. Oo nga, no? Sa mga friend na to sa Facebook, pansin nyo ba? Tahimik to sa usaping korupsyon. Gets naman namin kung wala ka ng 21. Pero kahit stroke med, wala man lang aksyon. Puta! Nauna pang i-edit yung picture nila ni Mzite. Gago! Imbis nag-iisip ka ng wordplay kapag rest time, bumoses ka sa bayan para meron ka namang baseline. Dahil habang tayo galit na galit sa korupsyong nabubuo, ito naman nagkakalkal ng litrato ko para merong anggulo. Kung titingnan nga lang tayo ng masa, alam nila kung sinong mas tanga.
Ang hip-hop, hindi lang umiikot sa battle. May mas matinding laban, umasta ka. Imbis nagsusuot ka ng orange jacket, try mo namang magmaskara. Dahil porke hindi mo ramdam, hindi ibig sabihin, dahil porke hindi mo ramdam, hindi ka apektado, ungas ka ba? Hoy, unggoy, hindi kasi jinggoy, huwag mong isiping ligtas ka na. Palibasa sa pogo nagtatrabaho, mayabang walang tax. Kaya tahimik ang gagong to. Maganda naman yung panahon ni Marcos. Yan ang sabi ng lolo ko. Sir Federico Monadero, kung nanonood man po kayo, putang ina mo, matandang kalbo. Kung ano-ano pinapakalat nitong minolesta mong apo. Wala kang pakinabang, para kang buhok sa puwet. Kamukha mo ba si Barney, huwag ka nang mag-violet? Mabuti pa nga si Kilua. Kahit pangit, may talent. Gogo. Mabuti pa nga si Kilua. Yo. Mabuti pa si Kilua. Kahit pangit, may talent. Biruin mo, body bag na sa akin, lumusot pa ng bracket. Wow. O bakit? Panalo ka rin sa laban mo sa kanya? Oo, alam ko. Huwag kang magpabibon ako. Pareho lang tayong naluto, tumagal nga lang pagkakaprito sa'yo. Okay. Nandito ba to? Singit tayo. Marami akong gustong sabihin sa mga narinig ko. Unahin natin tong recently na line ni Batman. Yung buti pa si Kilua kahit pangit may talent. Tapos ano yun? About dun sa bracket, no? Body bag, lumusot pa rin ako. Ikaw, panalo ka rin dapat. Pares tayo niluto. Okay, ito lang. 1-up-6 yun, 1-up-6. Na-review ko yung battle na yun. Unahin ko muna yung kay Blizzard. Nabanggit ko kanina, bago tayo mag-start, di ba? Para sa akin, yes. Blizzard talaga. Shoutout kay Kilua. May utang pa ako kay Kilua eh. Yung ano niya, yung request niya na Royal Rumble. Kill. So, sunod na yun ha. Speaking of Kilua. Okay. Blizzard versus Kilua. 1-up 4 semis sa pagkakatanda ko. Para sa akin, deserve talaga ni Blizzard ang mag-advance na sa semis. Diba? Kasi may mga inulit, may mga sa pagkakatanda ko, may mga ulit na angulo si Kilua nung time na yun eh. Kaya hindi ko masyadong na-scorean. At para sa akin, mas impactful, mas mabibigat yung mga binitawan ni Blizzard nung laban nila. Kaya para sa akin, Blizzard yun. Tapos ngayon, yung angulo naman ni Batman dito sa linya na to, na parehas nga daw silang tinalo ni Blizzard na niluto. Matagal nga lang yung pagkakaprito sa'yo. Maganda yung land. Pero, yung setup, sa tingin ko, kasi ano yun eh, napanood ko rin yung laban na yun. Sa tingin ko, Kilua talaga yung battle na yun. Diba? Kasi yung sinasabi niya dito, ang kiniklaim ni Batman is, panalo siya doon. So, siguro, sa iba, diba? May iba't iba naman tayo ng opinion. Pero for me, sa tingin ko, Kilua talaga yung battle na yun. So, ayun, okay naman. Wala namang sinasabi ko lang naman, medyo na lang ako sa yung setup kasi yung dinis niya si Kill, 'di ba? Tapos nagland sa joke na pares tayo niluto. Matagal yung pagkakaprito sa'yo. So siguro part lang ng setup, pero para sa akin Kilua talaga yung battle na yun eh. So yun lang. Tapos may mga angulo dito si Batman kanina na gusto ko sanang komentan, kaso mas agaw pansin tong yung angulo na to eh. Proceed tayo. Baka may mga marinig pa tayong iba. Lang tayong naluto, tumagal nga lang pagkakaprito sa'yo. Ba't nandito ba to? Kung may mukha yung baras, payatas, baseko ito.
Yo! Kung may mukha yung Baras, Payatas, Baseco ito. Kung mag-story pa to, palaging Naruto ang playlist. Gago, hindi kasi Naruto, mas mukha kang Tailed Beast. Okay. Kapag may nausong AI prompt, gagamitin. Tapos yung AI aawayin. Yung mukha ko, huwag mong papangitin. Pati sarili, ginagawang laruan sa tapat ng computer. Itigil mo yan, buddy. Huwag ka nang gumamit pa ng AI, laruan na si Barney. Kaya kung mag-aangas ka sa akin, please lang, bigatan mo naman yung reason. Artista kung kalaban mo habang wala ka namang magandang season. Baka pag flip-top lang ang iyong ambition, mas higit ang aking mission. Yung Barney mo pang Kidchong, yung Barney ko is Tinson. Marami pa akong dala, Blizzard. Hintayin mo lang sa round 3. Kumapit ka ng maigi because it's gonna be legend. Wait for it. Time. Legendary! Legendary time! Tangina mo, putis gulong! Huling banat, please! Okay. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito, but I think Blizzard sa dikit na score. 9-8 in favor of Blizzard. Bakit? So, the question is why? Maraming sabi ko nga 'di ba? Hindi lang naman na deliver ni Blizzard yung reference niya sa movie sa round na to. Pero the rest mas effective siya, mas malakas siya compared do sa round 1 performance niya. So mag-stick tayo doon. Mag-focus tayo doon. Sa round 1 ni Batman, meron siyang ginamit na angulo na para sa akin hindi rin siya ganoon ka convincing na deliver. Yung tsaka yung about sa corruption, wala ka ng 21, ito yung mga tumatak gets namin na wala ka ng 21, tapos pero kahit sa SOCMED, 'di ba, something ganun. Hindi ko lang natripan yung paggamit ni Batman dun sa angulo na yon. Kasi ano ba yun? May gusto kong sabihin pero hindi ko masabi. 'Di ba? Kasi ang punto ni Batman dito, kung hindi ka alam naman daw natin yung nangyayari sa bansa, yung corruption. Kung hindi ka makapunta sa Luneta, kahit man lang bumoses sa SOCMED, ayun yung parang pinupunto niya. Pero marami kasing iba rin. Hindi, labas na to ng battle, labas na to ng opinion ko na. Marami ring ako na lang para din tayo lumayo. Kasi baka yung iba hindi nila magustuhan. Ako na lang. Ako personally, syempre aware naman ako sa nangyayari. Pero hindi rin ako nagpo-post about ganun eh. Parang hinayaan ko lang sa SOCMED ko na may nababasa ako, may napapanood ako. Pero hindi ako nagpo-post about sa ganun. So medyo hindi nagawan ni Batman ng maayos na setup yung angulo na yon. Kasi hindi lang naman ako, marami rin sa iba ang hindi rin masyado nagpo-post about doon. Parang hinayaan lang. Parang go with the flow na lang na hindi naman natin sinasabi na wala kaming pakialam, pero ayaw lang namin mag-post sa mga ganun. Kasi once na mag-post ka doon, kakalat yun na magkakaroon ng sanga-sanga yun na ganito, kampi ka sa ganito, kampi ka sa ganyan. So ako, iniiwasan ko lang yung mga ganun, kaya hindi ako nag-post. So yun lang, siguro merong gustong ipahatid si Batman sa atin doon sa linya niya. Kaso hindi nakulangan ako sa kung paano niya gawan ng setup. Nakulangan ako sa setup at sa landing nun. So para sa akin, off yung angulo na yon. Tapos nagkaroon ng konting momentum doon sa niluto nga daw sila sa laban nila kay Killua. Parehas silang tinalo ni Killua, pero
ano yun? Pares niluto, matagal yung pagkakaprito sa'yo, something ganyan. Doon lang nagkaroon ng konting momentum, pero after nun, may angulo na naman si Batman na hindi niya na-deliver ng maayos. So, sa tingin ko, I'll go with Blizzard sa round 2 kasi maraming off moments. Para sa akin maraming off moments si Batman sa round na to. So, round 1, malinaw yan. Batman nanulat yun 9-7. Pero pagdating sa round 2, ibibigay ko yun kay Blizzard sa score na 9-8. So, ayun, ganun ko siya nakita. So, that's 17 points, I think. 17 for Batman, 16 for Blizzard. So, up by 1 point si Blizzard, si Batman, pero per round, tabla. So, itong round 3, deciding game. Blizzard, let's go! Legendary! Utang ina mo, Kari. Nagbabayad kami ng tax kasi yung tatay ko, driver sa taxi. Tangina. Nanto, buhok daw ako sa puwet, wala akong silbi. Ganun ba, ungas? Tanga, kung wala kang buhok sa puwet, yung tae mo hindi dudulas. May silbi pa rin. Ang ina mo pala eh. Yeah, let's get my stars. Suicide. Sorry. Yo, topic na si Kilua, yung pogi. Hey! Sa akin eh, kawawa yan. Yung pera mo lang. ulit. Nakapunta ka sa akin eh, kawawa yan. Yung pera mo lagas. Yo, hindi, yung pagkatalo niya kay Kilua, hindi niya matanggap. Oo, doon niya naranasan ma-depress. Paano? Nagpaulan siya ng mga nagbabagang reference kasi yung judges hindi na-impress. Ako lang yung nag-iisang bumoto sa kanya. Alam mo ba, reason nun, Tolongges? Kaya lang kita binoto kasi binoto mo ko nung laban ko kay Cerces. Ayaw. Edi quits. Hindi niya matanggap yung pagkatalo niya kay Kilua. Fuck. Hindi niya narasa ma-depress. Judges, hindi na impress. Nako, nag-choke. Yo. Sorry. Hindi daw kasi kayo marunong mag-manage ng judging. Yan ang lagi niyang pasarin. Pues Boss Rayan, mamaya pwede mo tong kotongan. Promise, hindi ko aarborin. Tangina mo, siguro nung bata kang hayop ka na sobrang ka sa Daisudrin. Tangina mo, inibitahan ka lang, pinangungunahan mo na yung host. Sino kasi antonym? Uy. Hindi. Sabi mo sa akin, di ba, itong mga laban dito? Kasi pagdating sa judging, masyadong maluwag. Bobo daw mga triangle, pare-parehas mga angle, pati mantra, napakawag magsulat. Dito sa FRBL, sa totoo lang, ito may pinakamaraming sinumbat. Alam nyo ba kung anong pinakaayaw niya sa lahat? Oh. Ayaw niya sa lahat! Maski ako, hindi nakawala sa kanyang panghusga. Sinasabihan niya akong di marunong magmulti at napakabobo tumugma. Minsan tuloy napaisip ako na yung utak mo saan ba papunta. Kung ganyan pala tingin mo sa akin, bakit nung 1 minute sa akin ka pumusta? Sige nga kasi nagagalingan ka sa akin. Uy. Hindi mo na maitatanggi yan. Ako yung Joker sa paningin ni Batman, bawat galaw ko binabantayan. Isa na yang malaking patunay na may tiwala ka sa aking kakayahan, kaya anong Batman? Dapat Batman, total palagi mo kung tinatayaan. Lahat ng bagay na may logo ni Batman, binibili niya. Ang ina, mapabrit, tumbler, boxer, basta naaangkot sa kanya. Kaya ba't kami maniniwala sa'yo, ang dami mong anomalya? Hindi kasi Batman, tangina mo, tagahanga ka lang niya. Oo, isa tong Batman fanatic. Pagmula sa damit, collection at mga toys. Sa grupo niyang Creo, siya lang ang hero para masabing one of the boys. Bahala na si Batman, ang moto niyo. Ano yan, just to make some noise? Tanga, tinatawag ka lang naman ng mga taong wala ng choice. Kaya bumalik ka na sa pulo. Doon ka magbenta ng aklat. Dito sa FRBL, di ka mabuting ehemplo. Sagabal ka sa aming pag-angat. Marami na kaming storya sa bawat enkwentro at malaking sampal sa'yo pagkat
Kaya namin magsulat ng sariling kwento, di namin kailangan ng manunulat. Ang ganda ng ender. Di namin kailangan ng manunulat. Damn. What an ender, guys. Pero, ang laking bawas sa performance ni Blizzard, yung choke niya eh. Sayang, kasi, diba, after niya mag-choke, sabihin na nating maganda yung placing ng choke niya kasi nasa bandang unahan. Marami siyang chance na matabunan yon. And yes, nagawa naman ni Blizzard na tabunan yung choke na yon, but ano pa rin eh, hindi pa rin natin kayang bigay ng perfect yun para kay Blizzard eh. Although yes, malakas, effective, lalo na yung ender, lalo na yung reference niya about dun sa Batman. Hindi kasi Batman, tagahanga ka niya, hindi namin kailangan, doon ka na sa pulo, hindi namin kailangan ng manunulat, kaya namin magsulat ng sariling sa amin, diba? So maganda yung mga reference na ginamit niya, pero isang malaking butas kasi yung na nangyari doon sa early part eh. 'Di ba? Natabunan man but hindi totally. So, 'yun, tingnan natin kung crucial yung round 3. Tingnan natin kung ano yung magiging performance ni Batman dito. Kailangan niyang bumawi at kailangan niyang ma-close talaga itong battle na to. So, game. Batman, let's go! Yo, gang! Game. Pinoto ko daw siya sa laban niya kay Cerces. Hindi na ako magpapaliwanag, baka saan pa ba uwi. Ikaw binoto ko kasi ikaw yung pinakamarumi. Okay. Ang pangit na ang ina kasi nito eh. Kung magiging ahas daw siya, una niyang gagawin, tutuklawin asawa nung nakaraang kalaban niya. Gago! Dapat, kapag naging ahas ka, Brad, ang una mong gawin, magpalit ka ng balat. Inang liit kasi yan. Parang likod ng mousepad. Ganito yung tsura ng mga lalaking yung Yofi Blackbat. Pero tanong lang, bakit ba ang hilig mo mandamay ng EA ng kalaban? Wala lang. Jowa ni Critical, gagasain. Kay Donruff, tutuhugin. Kay Hispero, lalamasin. Hindi malabong idamay mo yun sa akin. Pero sige, ipakita mo sa big ka sa mani. Kung sino-sinong babaeng binabanggit sa battle, tang-ina nito palabate. Tang-ina nito palabate. Pero ang tanging tanong na bumabagabag sa isip ko'y sana masagot. Blizzard, sa mga babae, matindi nga ba talaga ang pagnanasa mo o sadyang hindi ka lang kontento sa pangit na asawa mo? Paano? Yung mga jowa ng nakalaban nito, mga dalagang edad 17 at 22, tapos yung asawa niya mukhang bagong ligong epitetikos. Pero kahit pangit, hindi niya maiwan kasi may dalawa na silang anak. Kaya tinatabihan niya na lang yon habang may luhang pumapatak. Habang may luhang pumapatak at habang nagsisisi kang sana hindi mo na lang sa loob pinutok, yung asawa mo naman magsisising pinanganak siyang pakantot. Kasi unang-una, kung hindi makate yung puki ng namumulabat naman sa bubuka sa may ganyang pagmumukha. Pero hoy, quits lang kayo. Pangit din naman yung asawa mong si Sai. Kaya nga sa mga recent battles mo sa ibang babae ka naglalaway. Kawawa naman yung mga anak ng si Saya at Nene. May pagdinasa pa rin siya sa iba. Minsan nga natutulog-tulugan na sila, hindi mo pa rin daw kinakantot yung mama nila. Ikaw ay kakaiba. O kung tanginan to, nang iilang pa. Palibasa, hindi ka pinagbabawalan. Malagkit ka na, putang ina, marumi ka pang kalaban. Hindi mo pa rin daw kinakantot yung nanay nila. Hindi mo pa rin daw may pagnanasa ka pa rin sa iba. Hindi mo pa rin kinakantot yung nanay nila. Ikaw ay kakaiba. Kaya magre-rebat yan. Hindi ko anak si Saya at Nene. Ako ay stepdad lang nila. O siya, hindi ka na tunay na ama. Ikaw ay stepdad. Total kinakaila niya. Pero alin man sa dalawa, nakakahiya ka. Kaya sige, maglabas ka ng litrato. Wala akong pake sa mga dala mo. Dati pa yon. Basta sa mga oras na to, kung ikukumpara yung ikaw at ako, mas nakakahiya ka ngayon.
Mula rhyme scheme, hygiene, battle style, ugali, pamilya, kabisado ko pagkakamali mo. Kaya magpalit ka ng katauhan, magpalit ka ng estilo. Hindi na yan ang paborito. Hindi na yan ang paborito. Kaya ka lang naman nandyan, iho, para maipakita ko sa mga tao na nandito kung paano dapat binadibag ni Christopher Jan ang Kiko ang wak na sisinyo. At ayos! Nauna ka! Ang malas mo, kaibigan! Wala ka ng pagkakataong magpanggap na masakit ang tagiliran. Ay, Maki, para sa laban na yun. Okay. Yo! Okay. Okay. Ang awkward lang, no? Ang awkward lang nung round 3 ni Batman kasi ang sabi niya doon, yung mga past battles daw ni Blizzard, may mga nadadamay na EA. Tapos sabi niya, for sure, hindi malayo na idamay daw ni Blizzard yung kanya. Which is, dun pa lang, X na kasi hindi sa all 3 rounds ni Blizzard hindi naman nadamay yung asawa or girlfriend ni Batman eh, 'di ba? So doon pa lang ano na noon, hindi na siya epektibo or ano na 'yon, parang na-lessen na yung impact noon. Tapos biglang dinamay ni Batman yung misis ni Blizzard, 'di ba? Dinis niya 'yon, 'di ba? Kung ano-ano yung mga sinabi. Tapos may mga naulit na anggulo about dun sa marumi. So yung round 3 ni Bat, may mga slip ups, kita niyo naman, may mga slip ups, may mga stutter. Walang choke, pero may mga slip ups, may mga stutter. Tapos ano pa? Marami ako nakita sa sa round 3 eh. Sa tingin ko ito rin yung pinaka worst round ni Batman. Round 1, I think that's the best round of Batman. Second round, binigay ko yun kay Blizzard, 'di ba? Kasi para sa akin nga hindi nga ganoon ka-convincing yung mga ginamit ni Batman doon. Pagdating sa round 3, may mga stutter slip ups ni Batman sa round 3 versus sa choke ni Blizzard. Sabihin natin yes, mas malaki yung kategory na choke kumpara sa stutter slip ups. Inaamin ko naman na mas malaki yung yung category na choke kaysa dun sa nangyari sa performance ni Batman. Pero ito lang ang nilamang ni Blizzard sa round 3. After niya mag-choke, malinis niyang naitawid, naging effective yung mga bara na binato niya para kay Batman, naging hindi man totally na natabunan ni Blizzard yung choke niya, pero I think enough para mabawasan at enough para maging solido pa rin at maging effective pa rin yung round niya. Kumbaga, andun pa rin yung impact even nag-choke siya sa start or sa early part ng round 3. Andun yung choke, 'di ba? Pero after the choke, nagtuloy-tuloy yung performance, nagtuloy-tuloy yung effective punchlines, effective haymakers ni Blizzard. Kaya kahit papaano, nabawasan yung choke at naging okay yung round 3. Sa round 3 ni Batman, yun nga, sabi ko nga, umpisa pa lang, X na yung ahanggulo kasi hindi naman nadamay ni Blizzard yung girlfriend o asawa ni Batman. Tapos, hindi ko masyadong natrepan kung paano yung pandadamay, 'di ba? Hindi ko masyadong natrepan yung pandadamay ni Batman dun sa asawa ni Blizzard. Tapos may isa pa yung mga naulit na anggulo, 'di ba? May mga redundancy kasi, naulit na na-spit na niya sa round 1, na-spit niya sa round 2, tas meron na naman sa round 3. So mga redundant na angulo yung mga narinig ko sa all 3 rounds ni Batman. Pero nevertheless, isang solido pa rin yun. Dikit yung dikit yung battle na to. Pero sa round 3, hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero I'll go with Blizzard sa round 3. May choke man
Sabi ko nga sa inyo, mas malaking kategory yung choke, mas malaking kasalanan yung choke sa nangyari sa round 3 ni Batman na more on, slip up stutter yung nangyari. Pero, yung structure kasi ng sulat niya dito, ineffective eh. Diba? Para sa akin, ineffective. Kaya para sa akin, Blizzard yung round 3. So, round 1, Batman, yun yung strongest round niya. Round 2 and 3, bibigay ko yun kay Blizzard. So, hindi ko alam kung sino yung panalo dito. Hindi ko alam kung paano nila nakita yung battle na to. Pero pwedeng kay Batman, pwedeng live si Batman yung nanalo dito kasi mas malinis. Siyempre, aminado naman na mas malinis yung performance ni Batman. Dikit. Pwedeng 2-1 or pwedeng Batman all 3 rounds. Pero para sa akin, round 1, Batman nunulat. Rounds 2 and 3 kay Blizzard John. At sa score na 7, 9, and 8. So, 24, I think. 7, 9, 16 plus 8, 24 points for Blizzard. Kay Batman naman, meron siyang 9 sa round 1. Meron siyang round 1, 9. Round 2, 8. Then sa round 3, bibigyan ko siya ng 7. So, 24 points all. 24 points all. Tama ba? Kasi 9, 8, that's 17 plus 7, 24. Kay Blizzard, 7, 9, 16 plus 8, 24. So, all 24 pa lang nangyari. Pero per round, bibigay ko yun kay Blizzards. Kasi round 1, Batman, 2 and 3, Blizzard. Pero sa scoring, tabla tayo sa 24 all. Pero kung titignan naman natin siya overall, either way talaga siya. Pero para sa akin, I'll go with Blizzard. Mas effective, mas maganda yung structure ng sulat. Para sa akin, si Batman, pwedeng live, iboto siya ng mga judges live. Pero may mga ano lang. Para sa akin, ang dami ko lang nakitang mga redundant na angles, sorry. Na angles na nagamit sa 1, nagamit sa 2, nagamit sa 3. Tapos, ayun nga, yung placing ng round ineffective, lalo na yung round 3. Tsaka siguro kung mas nauna siguro kung nauna si Batman bumanat, or kung may angulo si Blizzard about dun sa EA niya, maging effective pa siguro yun. Pero hindi So naging less impact, less effective yung round na yun. So yun lang. Masyado na mahaba. Blizzard daw dito. First para sa away na yan. Tetra ni Boss. Net film. Mga tropa namin liga. Maliwat numero. Maginyay. Pangangurado. 2-1. 2-1. Maginyay. Tayo lahat para kay Blizzard. Gadget. O, diba? Blizzard din ako doon, guys. Hindi natin sure. Hindi natin alam kung ano yung kung sino yung dito, kung sino yung panalo. Pero yun, haba pa ng explanation ko, 'di ba? So akala ko iboboto nila live si Batman pero yun, Blizzard talaga yun para sa akin. Yon, classic FRBL. Magagalit na naman yun. Hindi, salamat pa rin. Bawi na lang tayo sa susunod kasi hindi ko talaga hindi ko talaga in-expect. Yun, shoutout pa rin kay Batman, ang ganda ng performance niya. Yun, shoutout sa pamilya ko, Saya, Nini, Sai, yun. Yo, Blizzard versus Batman manulala. Pakinggan natin yung judges. Tignan natin kung may kaparehas tayo. At ang ganda ng laban nila, para silang parang alam nila ang bawat sulat ng bawat isa kasi saktong-sakto parang nagsasagutan sila. Tapos, uy, ba't walang camera? Ay, okay lang. Ayun, tapos parehas silang sumemplang sa Round 3. third round. Parang parehas silang laylay doon. Pero sa first at second, doon talaga digdigan. Para sa akin pantay. Naghanap lang ako ng may mali para masabi ko kung sino yung panalo. Para sa akin, mas siksik yung ginawa ni Blizzard. Para sa akin, mas masakit yung mga angulo. Wala silang mga bars
puro sila real talk, pero mas nasasaktan ako sa mga tirada ni Blizzard. Mas effective sa akin si Blizzard. Binoto ko. Mas effective si Blizzard. 1-2. Totoo naman, mas effective talaga si Blizzard din para sa akin. 1-2 Blizzard. Tapos round 3 tabla. Gawa na, bilang ko kasi ako yung isang bumoto kay Blizzard. Mas natripan ko yung second and third round niya. Mas rekta, mas maraming moments. Bumawi siya sa second and third round. Sa unang round medyo nagpapainit pa siya. Round 1 ni Batman ulit, bomba agad. Suntok pero lumaylay sa second and third. Second may paunti-unti kaso sa iba tumatama. Second and third ni Blizzard para sa akin benta yun. 2-3 para kay Blizzard. Yeah, 2-3. 2-3. Pares kami Slack 1-2-3. Blizzard. Yo, Ian Angeles. Ako yung nag-iisang bumoto para kay Batman. Para sa akin, nakuha niya yung round 1 and 2. Round 3 para kay Blizzard. Yun yung para sa akin. So, yun. Hey. Okay. Si Slack yung naging kapares natin na boto. Di ko sure kung ano yung boto ni Manda eh. Pero ayun, Blizzard, para naging natin, no? Na naging kapares natin kahit papaano. Yun, naging worth it naman yung explanation ko. I think kasi mabutay ng 1 hour may get. Tapos tama yung naging decision natin na ibigay kay Blizzard yung battle na to. So yun. Di na ako magkakaroon ng mahabang insights pa. Nakita na natin kung sino yung panalo at I think agree, 'di ba? Parang naging 3-1, 'di ba? Manda, Slack 1 tsaka ako yung naging boto doon. Yun. Kita-kits sa next na battle mga kumag. Peace out.